What's harder, the training or the diet? Current macros. What's next for your content creator dreams? Sir, FA yung girlfriend mo, di ba? How do you make it work? Okay, siguro dito, medyo mahaba yung magiging sagot ko dito. So, what happened to the podcast? What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel and welcome to another video. So for this one, casual Q&A lang. Nanghingi ako sa inyo ng mga questions sa Instagram and sasagutin natin yun today, isa-isa. Wala lang, gusto ko lang ng, alam mo yun, to reconnect with you guys kasi recently yung mga content natin, hindi ko kayo nakakausap, hindi ko kayo nakaka-interact. Puro through comments lang, ganyan, and replies sa Instagram. So for today, sagutin natin yung mga questions nyo. And hopefully, mag-enjoy kayo. So sit back, relax, and enjoy the vlog. Okay, so first question. Current macros. So, for training day, yung calories ko nasa 2,900 calories. And for non-training days naman, nasa 2,000 lang. So, reason for that, tinanong ko yung coach ko si Lon. Kasi, yun nga, aside from we need more fuel pagka nagtitrain, pagka non-training days kasi wala masyadong ginagawa. So, hindi mo naman kailangan ng excess calories. So, this is to balance out din yung total calorie intake for the week para hindi ganun kataas or ganun kabilis yung pag-gain ng weight. Kasi pagka masyadong mabilis, most likely fat tissue yung nabibuild or nag-gain kesa sa lean muscle mass. So, yun yung explanation doon. Next, what's harder, the training or the diet? For me, siguro at first equally hard siya. Pero ngayon, years into this, mas nahihirapan na ako mag-dial in sa training. Lalo na if sabay-sabay nangyayari yung mga, alam mo yung life. Kasi sometimes, syempre pag tumatanda ka na, hindi naman pwede mag-super lock-in lang sa buhat kasi may mga iniisip ka rin ibang bagay sa work or sa ibang responsibilities mo as a human. So yun, parang for me, yung diet ngayon mas madali na kasi yun nga, sanay na ako sa ganong lifestyle na may certain meals lang ako nakakainin, tapos pagka kakain sa labas, may certain food lang ako na parang gustong i-consume or parang sometimes nga ganun na gusto ko na lang kainin yung mas malinis kesa dun sa parang mas makasalanan. Kaya for me, mas mahirap na ang training. Next naman, have you ever thought of powerlifting or focusing more on strength training? Honestly, powerlifting, no. Wala lang. Parang never, siguro, pag na-achieve ko na lahat ng gusto ko ma-achieve sa bodybuilding doon, baka mag-transition ako. Kasi di pa ako tapos sa goal na to Kaya siguro hindi ako patalo-talo. Next question, would you have started competitive bodybuilding earlier in your life? In retrospect, siguro, oo. But, ayun, everything happens for a reason naman Na parang feeling ko yung competitive bodybuilding career ko nangyari at the right time para yung mga disciplines na natuturo nun or natututunan ko doon. Ayun, parang na-apply ko rin sa life ko. Pag earlier kasi sa buhay ko, let's say teenage years, sobrang baka nag-suffer yung academic goals ko or yung goal ko before na maging basketball player, baka nag-suffer lalo. So I guess yun, sakto lang yung timing niya. In retrospect, siguro, but hindi as committed siguro as now. Next question. Do you do top set / drop off set? Yeah. Matagal na namin ginagawa or matagal ko nang ginagawa yun even before nung naka-grant pa ako. May mga top sets talaga and I would assume ito back off set. Hindi kami nagda-drop set for the reason na mas parang for us kasi mas effective yung back off kasi you can lift more weight and mas may intent kesa dun sa drop off parang or drop set kasi pag drop set parang
I don't know, for me, parang more on hinahabol mo lang talaga yung pump. Ito, next naman, siguro, last one na to. Tapos later, balik tayo ulit sa mga questions. What's next for your content creator dreams? What's next? I guess, parehas pa rin naman. Yun pa rin naman yung goal ko, para to reach more people and inspire people or motivate people na gamitin yung fitness or ma-inspire ng fitness. Tapos yung lessons ang natututunan nila sa fitness, may apply nila sa real life. So yun pa rin naman yung goal ko. Siguro nag-change lang na rather than chasing ano yung trending or ano yung, alam mo yan, parang hinahabol yung current wave ng mga social media content or posts. Mas nagsistick na ako dun sa kung saan ko gusto or kung ano yung gusto ko i-create. And I guess that's more free or that's more freeing for me as a creator, na yung creative juices ko mas nagagamit ko, yung creativity ko mas nagagawa ko ng mas masaya rather than, alam mo yun, chine-chase ko lang yung ano yung trending, ano yung topics na mainit at as of the moment. And parang for me, mas may voice ako doon and mas may chance ako makapag-inspire. Sorry, dami mo na sinabi. So, ayun, magbubuhat muna ako and I'll see you guys later sa mga iba pa nating questions. Bye! Okay, for the next questions, nandito tayo ngayon sa favorite part ko dito sa Intramuros. Okay, boss. Ano po? Clearing na po. Ano po? Clearing. Clearing? Okay. Dito tayo ngayon sa favorite spot ko dito sa may Intramuros and I will answer the remaining questions. Okay, first off, sige. What's next? Fashion content. So, connect natin to dun sa in-answer kong question kanina, kung saan na patungo tong channel ko, yung content ko. So, gusto ko lang pa onti-onti siguro sa fashion content kasi isa rin to sa mga bagay na very passionate ako. Parang I like dressing up. Siyempre, yung pagdadamit or parang being presentable, medyo same siya kung ba't ako nag-start sa bodybuilding or sa fitness eh. Parang I want to look good, to feel good, and to perform good. So, yun. Parang gusto ko i-share yung mga values din na natutunan ko doon. And through parang showing paano ako manamit. Or kasi na-inspire din naman ako ng mga maraming bagay like yung love ko for vintage stuff and vintage movies, ganun, music. Na-incorporate ko sa fashion. So, ayun. Parang gusto ko rin siyang parang mag-double it. Pero hindi ko, I guess, hindi siya super on, full on fashion content lang. Okay, next. Saang niche mo ba balak pumasok? Fitness, motivational speaking, fashion photography? I would say, hindi lang naman, parang gusto ko i-consider yung sarili ko na more on fitness content pa din. Pero since nga marami akong mga hobbies and hilig, parang gusto ko rin daanan yung mga ibang bagay. Hindi naman necessarily parang doon heavy yung content, but ayun nga, like na-mention ko dun sa previous question, parang gusto ko lang siyang daanan kasi yun din isa sa mga hilig ko eh. So, parang dadaanan lang ng creativity ko yung mga ganong bagay. I would consider na fitness pa rin, fitness heavy. Medyo dinadivert ko lang dun sa mga previous content ko yung parang kung paano ako gumawa ng mga videos. Okay, siguro dito, medyo mahaba yung magiging sagot ko dito. So, what happened to the podcast? Ayun, glad to know na may nanonood pala ng podcast namin sa channel na to. But ayun, I guess, ang nangyari is hindi nagpantay-pantay yung current priorities ng group, ng mga members ng podcast. Kaya we decided to stop it muna. I don't know kung stop it muna yung tamang term or stop entirely. Wala pang closure pagdating doon, pero siguro I would assume na stop muna. I'm hoping din na bumalik din sila someday, but ayun, stop muna kasi nga hindi pantay-pantay yung priorities ng mga tao.
sa podcast and parang ayun, para lang din ayaw kasi namin i-half-ass eh. Tapos ayaw rin namin yung tipong pag may kulang ng isa, mag-shoot pa din. So ayun, stop muna siya, unfortunately. But ako personally, gusto ko pa rin talaga mag-pod. Kasi nag-enjoy ako pag nagsasalita ng matagal. I don't know kung mapapansin nyo, I like long form or I like longer content. Kaya nag-gravitate talaga ako sa mga YouTube videos kaysa sa mga shorts, TikToks, ganyan. And I like listening to podcasts. And nag-enjoy din ako talaga mag-produce nung Monday na naman. Talagang, I would say na brainchild ko yun. Yung idea and yung title, lahat. Hindi naman lahat, but ayun, parang nag-start lang siya sa what if pag-usapan natin career, ganito, ganyan, whatever. And naisip ko yung Monday na naman kasi yun yung lagi kong sinasabi eh. Tuwing Monday. Monday na naman. Kaya ayun, nag-enjoy naman ako mag-produce and gusto ko pa rin siya ituloy in the future kung magkakaroon man ng opportunity. If not, siguro if you guys would want, mag-start ako ng sarili kong podcast. Okay, next question. Sir, FA yung girlfriend mo, di ba? How do you make it work? Semi-LDR minsan, selos, then to something-something. FA siya, but before siya maging FA, kami na rin talaga eh. College kami naging boyfriend and girlfriend. Kaya rin siguro may foundation na kahit na nagkaroon kami ng work. So, dumaan din kami sa mga different jobs. Nag-work din ako sa corporate before, nag-work siya sa corporate before. Tapos, ayun. Wala, siguro dahil kilala na namin yung isa't isa to begin with. Kaya mas madali. Kaya parang yung mga issues na gano'n or yung mga simple things na gano'n, parang napagdaanan na before and lahat naman nadadaan. Kahit anong relasyon yan, maybe kahit friendship, family, or significant other, nadadaan naman sa tamang usapan. So, ayun lang guys. That's it for the video. Tatago ko na tong camera ko and babalik na ako. Saan ako nang galing? Hindi ko sabihin saan. But ayun, babalik na ako doon kasi baka lumabas na yung mga katipunero dito any moment now. And baka ako himagsikan. Anyway, if nag-enjoy kayo sa video na to, medyo casual lang. Like the video, comment, subscribe if you haven't already. Ayun, 5 years na natin itong ginagawa. Yay! Congrats! Hopefully, mag-grow pa rin yung channel, mag-grow, and to reach more people, entertain, inspire, and all that good stuff. Yun. Sige, I'll see you on the next one. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion kahit na 0.1% progress ang everyday. Okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace. Bam.